The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, Ama namin sa langit, lubos ang aming pasasalamat, Panginoon, sa araw na ito at kami nagtipon-tipon, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin at pagbibigay ng pag-ibig, Lord, na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito, Panginoon, naghihingi kami ng iyong paggabay sa amin, Lord, para gawin, Lord, ang ministry na ito na maibahagi namin, Panginoon, sa mga kapwa namin ang iyong minsay at ang iyong salita, Panginoon. Naghihingi kami ng wisdom at knowledge, Lord, na nagabayan mo po ngayon ang aming mga sisters upang mabigyan siya, Lord, ng sapat na pag-unawa, Lord, at knowledge, Lord, na maibigay ng sapat ang iyong salita sa mga tagapakinig ng video na ito, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, ay hinihingi namin at binibigay sa iyo ang pagpapuri, Panginoon. Maraming salamat. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran at sa mga nanonood ng video ito. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ito pa rin yung karugtong na tinalakay ng mga kapatiran na about sa pagpapala. Ito yung pagpapala na ito ay ang pamamaraan ng pananalapi at kung paano natin gagamitin ito ng maayos. So, sa part 3 na po tayo. Ito yung part 3. Ang sabi dito, yung obedient brings blessings. So, ibig sabihin, ang mga masunurin ay pinagpapala. Lahat ng mga masunurin ay pinagpapala. So, basahin natin sa Isaiah 1, verse 19. Ang sabi dito, kung kayo'y magpusa at mga masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So, ibig sabihin, kung tayo ay masunurin, lahat ng kabutihan ay matatanggap natin. So, ito yung ang sabi dito na hanggat hindi tayo kusa na sumusunod sa Diyos at hindi rin tayo nagpapasakop sa pagkapanginoon Hesukristo, ay hindi natin matatanggap ang kasaganaan at higit sa lahat ang pagpapala.
So maraming mga tao ang hindi maunawaan nila na ang pagpapalang ito ay kasama sa pangako ng Panginoong Hesukristo, ang mga pagpapala na ito. So ang pagpapala na ito ay upang gamitin na magkaroon tayo ng responsibilidad na ibahagi natin ang pagpapala na ating natatanggap, na ibahagi natin sa mga taong nangangailangan ng tulong. So, higit sa lahat, ang mapalawak ang ibanghilyo ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung nasa financial naman tayo, kung tayo ay nagbibigay dahil tayo ay pinagpapala ng Panginoon, ang pagpapalang ito, ibigay natin, ibahagi natin. Kung mayroon man nangangailangan ng tulong, tulungan natin. So, ibig sabihin, kung ito ay ibinibahagi natin ito, maraming mga tao ang makakarinig ng salita ng Diyos dahil ang Panginoon o ang maraming mga pumupunta sa iba't ibang lugar na ibabahagi ito na kailangan natin ang tulong natin. So, hindi pinagpapala ng Diyos ang mga taong makasarili o tamad. Kaya dapat natin ipakita sa Panginoon na tayo ay may kusa na gawin kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. So, ang mga bagay na ito, na tayo ay kailangan magbahagi. Handa tayong magbahagi. At upang matulungan ang at kung tayo ay magbabahagi, anong dapat natin ibahagi? Maraming bagay ang dapat natin ibahagi. Yung mga pagpapala natin natatanggap at ibahagi, maging saksi din tayo. Kung bakit tayo maging saksi tayo na ibahagi ang salita ng Diyos o ang maging saksi kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Parang itistimony natin ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa atin. O ang isa niyan, ang maging ibigay ang mga bagay na mga naipon kung wala tayong pinansyal na may tutulong o kung mayroon man mga bagay tayo na naipon, maaari natin ito dalhin at ibigay sa paanan ng mga apostols. Ayun, so basahin natin sa Acts. Ang sabi dito sa Acts, chapter 2, verse 44 to 47, ang sabi dito, sa verse 44, ang sabi, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Verse 45, ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon-tipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salon masaya ang kalooban. At verse 47, at nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Ito na yung sinasabi na sama-sama na yung kung ano man ang meron kayo na dinadala sa paanan ng apostol at sama-sama kayong magtitipon-tipon kayo dyan. At doon makikita na masaya sila. Kahit ganun ang kanilang pinagsasalusaluhan, masayang-masaya sila. So, ibig sabihin, kung talaga tayo ay pinagpapala, makikita natin sa tatlong ito na ang pinagpapala ng tao ay hindi lamang ito sa financial, hindi lamang sa makamundo, kung hindi dalawa yan, sa financial, sa makamundo at sa spiritual. So, hindi natin makikita na ang isang tao na pinagpapala ay mayaman, magara, magandang bahay, may sasakyan. Hindi yan ang sinasabi na pinagpapala dito. Ang pinagpapala dito ay ang kung mayroon kayong kapayapaan at kung mayroon kayong kagalakan sa bawat araw at kung tayo ay kontento kung anong meron tayo sa araw-araw na ating pamumuhay at higit sa lahat, meron tayong pag-ibig sa Diyos. So, pagkatapos na ginawa ng mga mananampalataya ng Jesus Christ na ito, natanggap nila ang pagpapala mula sa langit. Lahat ng mga ito ay natanggap nila ang pagpapala. So, dito naman tayo sa steps to promotions. Ito yung hakbang sa pagpapaunlad o hakbang sa pagtataas ng promotion, ng ranggo. Isa-isa sa mga pinakadakilang regalo na ibinibigay sa atin ng Panginoon ng simbahan ay ang ministeryo ng pagtulong. So, ibig sabihin,
kailangan natin ang ministeryo ng pagtulong. Ang Panginoon ay nagtalaga ng ministeryo ng pagtulong sa simbahan para maitalaga niya ang pastor, guro, at sa loob ng simbahan. Basahin natin sa 1 Corinthians 12:28. Ang sabi dito, naglagay ang Diyos ng iglesia, una ang mga apostol, ikalawa ang mga propeta, at ikatlo ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan. Ito yung propeta. Kababalaghan, mga pagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Yung speaking tongues. Ang sinabi dito, ang pastor na ito ay inilagay ng Panginoon para siya ay maging inilagay siya sa simbahan upang mag-ingatan niya ang mga nasasakupan niya. Yan ang trabaho ng pastor. Kailangan niyang siya ang mag-iingat sa kanyang kawan mula sa pagkakalat, at iingatan niya ito at sama-sama silang gagawa sa simbahan. Ang propeta naman, ang propeta ay kailangan magbahagi sa mga makalangit na nakapahayagang kaalaman sa lokal na simbahan. Sila ang naghuhula sa pamamagitan ng Espiritu Santo tungkol sa mga bagay na nangyayari ngayon at mga bagay na darating pa. Bawat simbahan ay kailangan ng marinig mula, ito na yung sa guro naman. Ang bawat simbahan ay kailangan nilang marinig mula sa guro. Dahil ang guro, siya ang nagtatatag at siya rin ang nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin doon sa salita ng Diyos na nalalaman sa Biblia. So, ang sabi dito, kailangan sa mga simbahan na marinig mula sa mga nakatakdang guro bilang kinatawan sa buong kautusan. Sa salita ng Diyos, ang guro ay mahalaga at dapat magtakda ng espesyal na turo sa isang popular na paksa doon sa salita ng Diyos. Basahin natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Ang sabi dito sa verse 11, at ang iba'y ginawang apostol, ang iba naman ginawang propeta, ang iba ibanghilista, ang iba pastor at guro. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat at nang hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Ang mga lokal na kinatawan ng iglesia ay kailangan ng ito yung fivefold ministry. Dahil kung wala yung lima ito, kung wala ito sa simbahan, hindi maganda yung niya. Kailangan talaga ito, kaya ito tinalaga ng Panginoon. Ito yung, ngayon, kung hindi tayo muna gagawa ng Ministry of Health, yung ministeryo ng pagtulong, hindi tayo magiging isa diyan sa lima na yan. Kasi bago tayo makarating dyan sa pagiging propeta o pastor o guro, kailangan muna natin magkaroon ng ministeryo ng pagtulong. So, ito yung ministry na ng pagtulong, yung Ministry of Health. Kung ikaw ay may karunungan partikular sa ministeryo, kung paano maglingkod sa Diyos, kung di mo alam kung ano ang dapat mong gawin para matanggap ang pagpapala ng Diyos, dadaloy sa iyong buhay. Sabi niya ganon. Well, kailangan natin gawin ito, ang ministeryo ng pagtulong. Kung anong posisyon meron ka man o anong meron ka man, magagawa natin ang ministeryo ng pagtulong. Kung halimbawa, tayo ngayon nandito sa Hong Kong, mga OFW tayo, maaari natin itong gawin. Pwede tayong makapagtulong about financial, pwede tayong makapagtulong na ibahagi ang salita ng Diyos sa mga poor in spirit, kagaya ng ating mga employer, o sino man ang mga nakikita natin, kapwa nating mga Pilipino dito, o Chinese man, o kahit sinong tao. Pwede natin silang maipabahagi ang salita ng Diyos o ang Panginoong Kristo. Ito yung sabi dito, kailangan mong gumawa ng ministeryo ng pagtulong. Maraming
ministro. Ito na yung sinasabi dito na maraming ministro ang tumitigil sa ministeryo ng pagtulong kung sila ay sikat na o sila ay masagana na. Dahil ang pagtulong na ito ay hindi lamang na gusto mo makuha ang gusto mo, kung hindi sa pagsunod mo sa Panginoon. Basahin natin sa James 1 verse 27. Ganito ang pagkarelihiyoso, ang sabi dito, na minarapat na kinalulugdan ng ating Diyos Ama, tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. So, ibig sabihin, itong sinasabi dito na yun yung time na yun nga din yung Leviticus, yun ang, kaya nga yun na yung pagtulong ng about sa tithes, dahil yun talaga ang inano talaga ng Panginoon na yun din ang kailangan natin bigyan ng tulong, yung mga babaeng balo at saka kung sino man ang mga nangangailangan ng tulong. So, basahin natin sa Lucas chapter 6 verse 35, 36 and 38. Ang sabi dito sa 35, sa halip ibigin ninyo ang iyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatahakin ninyo at masasama at hindi. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So, verse 36, maging mahabagin kayo, gaya ng iyong amang nasa langit. 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, na hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. So, ibig sabihin, kung tayo ay nagbibigay, makakatanggap din tayo. Kaya sabi nga, kung ano ang itinanim mo, yun din ang marireceive mo. Kung anong binigay mo, yun ang babalik sa anihin mo. Kung anong tinanim mo, yun ang anihin mo. Yun. Tapos, ang sabi dito, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng espesyal na regalo at gantimpala kung tayo ay handang tumulong at gumawa sa ministeryo ng pagtulong. At hindi tayo tumutulong sa kapwa, darating ang araw ay sasabihin natin, Panginoon, ito yung sinasabi dito, kung hindi tayo tumutulong sa kapwa, ay tayo ay, kumbaga, mararamo tayo. Matatanong talaga natin sa ating sarili, Panginoon, nasaan ka? Pero yan ang katanungan, kasi hindi nga tayo mapalagbigay. Kailangan natin magbigay, magbahagi ng mga pagpapala. Ang pagpapala din ay, pagpapalain din tayo ng Panginoon. Kaya nga itong mga nagtanong dito na Panginoon, nasan ka? Dahil sila ay mararamot, hindi sila pinagpapala. Ang Panginoon ay nagbibigay ng regalo sa mga taong sumusunod sa kanyang tinig at handang maglingkod sa kanya. Basahin natin sa Jude 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na mananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu. Ito yung nabanggit nga kanina ni Pastor dito, na kung wala man kayong maitulong, kasi minsan iniisip natin nasa pinansyal ang pagtulong. Kung wala man tayong maitulong sa mga ganyan, mag-worship tayo sa Panginoon. At ang banal na Espiritu ang mag-guide sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Ito na yung sasabihin na maaari tayong lumabas ng bahay natin at ibahagi ang salita ng Diyos at ipakilala si Jesus sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Kung tayo ay tapat at gawin ito sa makatuwid, ang Ibanghilyo kailanman ay hindi magiging luma sa atin. Bigyan ng oras ang panalangin at lumabas at tumulong sa mga tao. Ito yung sabi niya na mag-worship at tumulong sa mga tao kung ano ang kailangan nila. Tiyakin natin ang laging pagtulong sa kapwa. Kanino ba tayo tutulong? Yan ang tanong dyan. Kanino ba tayo tutulong? Tutulong tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi mahalaga kung sino sila. Kung kailangan nila ng tulong, tulungan sila. Kung magagawa natin yan, ay patuloy na sumusunod tayo sa ipinag-uutos ng Panginoon. At lalo na pag ibahagi natin ang Ibanghilyo, tayo ay pagpapalain
ng Panginoon. Ibubuhos niya ang pagpapala sa atin. Laging may mga kailangan ng volunteer help sa bahay ng mga inaabusong kabataan. Ito yun na maaari din natin tulungan ang mga bahay na inaabuso ng mga kabataan o itong mga nanay na mga unwed na hindi pa sila ikinakasal. Yan ay kailangan din nila ng tulong. At ang ating prayers, iyan ang atin din maitutulong. Yung prayers, yung karunungan natin at ang kaalaman at ang laang pera na makapagbubuti at gamitin upang pagpalain sila. Ayan nga, yung prayers, yung ating kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, at ang pera kung meron na tayong nakalaan. Yan ang dapat natin maitulong sa kanila. So, ito na yung, kung tayo ay tutulong, ito na yung sinasabi dito na tayo ay makakatanggap ng biyaya na nagmumula sa Panginoon. Ito yung sinasabi na receiving God's gift. Ito sabi na, ang pagtanggap ng mga regalo na nagmumula sa Diyos, ito ay napakahalaga na tanggapin ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos sa simbahan at mga nasa nito. Paano ba natin matatanggap ang regalo ng Panginoon? Matatanggap lamang natin ito kung tayo ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ito yung sinasabi dito, kung tayo ay nag-o-obey, nag-worship tayo, makatatanggap tayo ng higit sa lahat. Yung pinangako din ng Panginoon yung gifts of Spirit. Kaya ito na yung sinasabi dito na God help us to obey the Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Ang Panginoon ay tutulong sa atin na makasunod tayo sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. So, basahin natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Ang sabi dito, kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabangan sa relihiyon, kung ang tao ay marunong masiyahan. 7. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Sa verse 8, kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo ay may kinakain at dinaramit. Verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangarin magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ayun, hindi tayo dapat ngayon mag-worship sa salapi, kundi sa Panginoon lamang tayo. Ito yung dito, ang pagkakaroon ng ministeryo ng pagtulong ay hindi dapat na tayo ay mag-ano sa simbahan para lamang tayo ay kumita o anuman ang makukuha natin. Tayo ay nasa ministeryo ng pagtulong dahil tayo ay umiibig sa Panginoon. Tayo ay nasa simbahan para sa Panginoong Hesus at hindi para sa amin paman. So ito yung sabi dito, ang pagkakaroon ng ministry ay hindi dapat nakapokus sa financial, sa pera, kundi tayo ay focus to God. Tapos kung mayroon man isang bagay na tanda sa kasalukuyan ng henerasyon ng mga tao, ito ay kanilang kalooban na pagnanais na maging mayaman. Tanungin natin ang ating mga sarili, bakit naglilingkod tayo sa Diyos? Ayun ang tanong, bakit tayo ay naglilingkod sa Diyos? Dahil ba sa mga regalo na pagpapala na ipinangako niya? Kaya yun ang bakit tayo sumusunod sa Panginoon? Dahil ba sa mga regalong natatanggap natin? O dahil na siya ang nagbibigay ng regalo sa atin? Ayun yung kanina yung present and presence. Na ang sabi dito, tanong ito yung sabi dito, bakit naglilingkod tayo sa Diyos? Dahil ba sa mga regalo at pagpapala na ipinangako niya? Mahal ba ang ibigin o ang mga bigay ng Diyos nang higit pa sa kanyang presensya? Maraming taong nagmamahal sa kanya dahil kung sino siya. Ika nga, mas mahal ang regalo kaysa sa nagbigay ng regalo. Di ba pag nakakatanggap tayo ng regalo, mas gusto natin yung regalo. Pero yung nagbibigay,
Wala lang, basta makatanggap lang tayo. Ito yung ang mahalaga dito, kay Jesus tayo dahil siyang nagbibigay ng regalo sa atin. Basahin natin sa Matthew 19 verse 21 to 22. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, lumayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Verse 22, datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay umahon siyang namamalaw sapagkat siya'y isang mayaman at maraming pag-aari. Sa basahin natin sa Matthew 16, chapter 16, verse 24 to 26. Ito yun. Matthew 16 verse 24 to 26. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Verse 25, ang paghahangad na magligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Verse 26, ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Ayan, sabi niya. Tapos sabi niya, ipakita mo sa Diyos. Kailangan natin ipakita sa Diyos na kailangan natin ipakita sa Diyos na tayo ay kanyang mapagkakatiwalaan. Ipakita mo sa Diyos na dapat kanyang pagkatiwalaan, gawin mo kung ano ang ipinagagawa. Yun, gawin natin kung anong pinagagawa ng Panginoon. At ang gusto ng Diyos, ang makita niya kung anong ginagawa mo kung sumusunod ka sa Kanya. At kung sinasabi niya na gawin mo, ang mga bagay na ito, lagi nating tatandaan, hindi binibigyan ng Diyos ang mga tamad at mararamot na tao. Wala pa akong nakita na mga pinagpapala yung mga tamad at mararamot. Dapat maging malaya tayo sa pinansyal, sa iyong oras at sa iyong buhay. Ilaan natin sa Panginoon ang ating oras o anuman, iukol natin sa Kanya. Gawin natin ang ministeryo ng pagtulong. So, basahin natin sa James 2, verse 14 to 18. James 2, verse 14 to 18. Ang sabi niya dito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya sa ganyang pananampalataya? O halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin, verse 25, ito yung sinasabi, kung tayo ba ay nananampalataya sa Panginoon, kung ang isang tao ay walang makain, na mayroon ka namang may bibigay, tapos nangihingi siya at hindi mo bibigyan, ikaw ba ay may pananampalataya sa Panginoon? Yan ang sinasabi na pananampalataya na patay. So, sa verse 16, ang sabi dito, kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Ayun. Tapos, sa verse Ayan. Sa verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ayun. Yun ang sabi diyan. The faith without action is dead. Sa verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ayun. Kailangan kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoon at
talagang umiibig tayo sa Kanya, kung ano man ang Kanyang ipinag-uutos sa atin, gawin natin. Magsunod tayo. Yun ang sabi ng Panginoon at yun ang hinahanap ng Panginoon. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Sabi dito, lubusang patay. Dapat mo natin isaulo o malaman, kahit man isaulo natin ang the book of Hebrew, yung sa 11, yung about sa pananampalataya, kung hindi naman natin ginagawa ito. O kaya kagaya ng nanonood tayo ng TV. Nanonood lang tayo. Pero gayon pa rin, yung espiritu mo ay naglalakad na, sabi dito, uupo ka lang, nanonood ka lang ng TV, hanggang doon ka lang, pero wala kang ginagawa. Ang espiritu natin dito ay sinasabi din na patay, naglalakad ang taong patay. Ngunit kung ikaw ay lalabas ng tahanan at tutulong sa ibang tao, at magkagayon ang buhay ng Diyos ay pupunta sa iyo. Yun ang sabi diyan. Kung tayo ay tutulong, ang buhay ng Panginoon ay mapapasa atin. Purihin ang Diyos. Ito lang, dalawa lang ang bagay na maaari na hindi natin maaari ibigay sa Diyos. Ang ating buhay o ang ating pera. Ang sabi dito, kung ang pera mo at ang buhay mo, ang higit pa sa iyong buhay ay kung higit pa sa iyong buhay ang maibibigay mo sa Diyos, higit din ang kanyang buhay ang maibibigay niya sa iyo. Ayun ang sabi. So, dahil doon ay binibigay natin ang ating buhay, ang lahat ay binibigay natin sa lahat sa Panginoon, tayo ay magtatamo ngayon ng regalo na mula sa Diyos. Ito yung sabi dito, yung God's special gift. So, ito yung special na regalo na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon ay nagbibigay ng special na regalo sa ministeryo sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pinatatatag din ng Panginoon ang spiritual ng mga taong ito. Kung sila ay magiging matatag sa promotion, ito'y minsan ang Panginoon ang nagdidesisyon na bigyan ang mga taong ito ng tiyak na special na ministry. So, kung tayo ang Panginoon ay nagtitiwala na sa atin, bibigyan niya tayo ng ministeryo kung ano ang nararapat sa atin. Kasi nakikita ng Panginoon na talagang tayo ay handa na at gumagawa tayo sa kanyang pinag-uutos. Ito yung sabi na ang taong ito ay dapat manatili at lalo pang malapit sa Diyos. Ito. At protektahan ang kanyang ministeryo at tiyakin niya sa kanyang sarili na sumusunod siya sa Diyos at hindi ang pansariling kapakanan ang nasa isip. Iyon, kailangan matatag. Kung ano man ang problema, kung tayo ay nasa ministeryo na, huwag tayong susuko, huwag natin iiwanan yan. Na hindi lang na pag nagkakaroon ng problema kasi talaga sa loob ng simbahan, ay meron yan mga problema, may kung anong daranasin dyan. Kung tayo ay hindi matatag, aalis tayo, ay bahala sila. Ako'y aalis, pupunta ako sa ibang church. Hindi ganyan ang gusto ng Panginoon. Kung ano man kailangan mong maging matatag, manatili ka dyan sa simbahan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Yun ang pinagkakatiwalaan ng Diyos, ang mga ganyang klaseng mga mananampalataya. So, basahin natin sa Romans chapter 12, verse 3. Chapter 12, verse 3 to 6. Ang sabi niya, chapter 12, ang sabi niya sa verse 3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sa verse 4, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa-isa bahagi ng iba. Verse 6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito.
ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ayan yung may iba-iba tayong gifts. Kagaya ng kanina, yung mga apostles, teacher, iba-iba yung kanilang katayuan. Pero iisa lang din sila. Nasa isang body of Christ yan. Sa katawan ni Kristo. So, ang dito naman, kung tayo yung binagahagian tayo ng Panginoon at ginagawa natin ito, at ngayon ay susubukin naman tayo ng Diyos. Susubukin tayo sa ating pangangatawan, sa ating spiritual, at sa ating pananalapi. Iyon ang sabi niya. Ngayon, kung ang Panginoon ay nagsusubok sa atin, sa pangangatawan, kagaya ng ito, kailangan natin ipag-pray na tayo ay makapasa lahat sa ganitong pagsubok. Ang mga tao ay, gayon pa man, maaari mong tanungin, paano ako makakapasa? Ito na yung sinasabi dito, na makakapasa tayo kung tayo ay nag-aaral. Kagaya nga nun, kung noong tayo, nung high school life natin noon, na tayo ay nag-aaral pagdating ng may exam. Kahit tinatawag tayo ng ating mga magulang kung anong kakain o ganito, ayaw natin na madisturbo. Dahil tayo ay nag-aaral para tayo ay makapasa. Yun ang ibig sabihin din dito. Ngayon, makakapasa tayo kung tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos. Ayan ang sabi diyan. Ngayon, hanggat hindi mo pa nakukuha ang mga tagumpay mula sa Diyos, hindi ka maaaring pumasa. So, ibig sabihin, kailangan natin ma-receive yung tagumpay na nagmumula sa Panginoon. Ayun ang sabi dito, tandaan, hanggat ikaw ay nabubuhay at di mo na ipapasa ang mga pagsubok ng Diyos, hanggat maisip mo na ikaw at ikaw pa rin, na ikaw ay papasa, hanggat maisip mo na ikaw ay papasa, kailangan mong malaman kung ano ang nasa aklat. Kagaya niyan, naisip mo na ikaw papasa, kailangan mong malaman kung ano ang nasa aklat ni Marcos. Yung sa Book of Mark, sa Book of James, at sa Book of Peter. So, kung meron tayong alam doon sa aklat ng tatlong nabanggit na iyon, papasa tayo niyan. Yon ang sabi dyan. Kailangan natin malaman ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi tayo makakapasa sa mga pagsubok na iyon. Kaya mahalaga ang Ibanghilyo at kaya mahalaga ito na ibahagi at mapalawak ang Ibanghilyo ng Panginoon. Kung alam mo na kung ang salita ng Diyos at alam mo ang sinasabi dito, papasa ka sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo. Ngunit kung hindi mo alam kung ano ang naroon sa makatuwid, hindi ka makakapasa. Lagi ka na lang magtataka at magtatanong, bakit? At diyan na mag-uumpisa ang lahat ng klaseng maling kaisipan. At mag-iisip ka na na hindi totoo ang Diyos dahil doon. Nagkakaroon ka na ng maling ideya at pag-iisip. So ngayon, dahil dito ay alam na natin ang salita ng Diyos, kaya kailangan mahalaga na magbasa tayo ng Bible. At alam na natin kung anong mga nilalaman at malalaman natin ito. Ngayon, magkakaroon naman tayo ng pag-aaral para tayo ay maaprubahan. Aaprubahan na tayo ng Panginoon. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapan mong humarap na walang anumang ikahihiya, na gumamit ng matuwid na salita ng katotohanan. So, tandaan na hindi nag-aaral para aprubahan ng tao, kundi nag-aaral tayo. Hindi ganito yan na nag-aaral tayo sa salita ng Diyos para makita ng tao, ay magaling siya magsalita, magaling siya magturo. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo nag-aaral para sa Panginoon, para sa gagamitin tayo ng Panginoon. Pag tayo napagkatiwalaan na, ang Panginoon ay magtitiwala sa atin at gagamitin tayo para sa kanyang ministeryo. Ito yung sabi dito, tandaan na hindi ka nag-aaral para aprubahan ng mga tao, kundi nag-aaral tayo para sa Diyos. Dapat mong ipakita sa Diyos na naniniwala ka sa Biblia. Ayan ang ano dyan. Dapat, kung ano man ang ating nababasa, ang masalita ng Diyos, kailangan natin tunay na paniwalaan. Salamat po. Ay ito ang sabi dito, kung hindi mo maipakita sa Kanya na naniniwala ka sa makatuwid, hindi ka makakatanggap ng kahit anong mula sa Kanya. So, ibig sabihin, ang sabi dyan, faith with action. Yun ang sabi, kailangan ang salita ng Diyos, paniwalaan natin. Totoo yan. Totoo na
ang salita ng Diyos dahil ito rin ang Diyos. Diyos natin ay buhay. So, basahin natin sa Isaiah chapter 43, verse 26. Ipaalala mo ako tayo'y kapwa magkatuwiranan. Ilabas mo ang iyong usap upang ikaw ay mapatutuhanan. Ayun, sabi yan. So, yan. Yan ang sabi dito, na kailangan, ano man ang ating mga nalalaman, ibahagi natin, at lahat ng mga pagpapala na ating natanggap mula sa Panginoon, ito ay kailangan natin maibahagi. Kaya nga, biniblis tayo ng Panginoon to bless others. Yan ang ano dyan, ang pagpapala, na hindi natin kailangan, hindi natin kailangan maging maramot. Higit sa lahat, ang una natin, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos, dahil yung salita na ito ay dapat natin ibahagi sa iba. Hindi lang tayo uupo magre-receive at receive lang tayo ng receive. Kailangan natin ibahagi yan. Ang salita ng Diyos at ang mga pagpapala, financial o kahit anong bagay, ibahagi natin. Salamat po, naway naintindihan natin lahat ng mga sinasabi. Mabuhay po. God bless us all. Salamat.